Tahimik ang gabi sa isang maliit na baryo na matatagpuan sa kabundukan ng Mindanao. Ang buwan ay sumisilip sa mga siwang ng mga puno na naglalabas ng mga anino na tila sumasayaw sa hangin. Lahat ng tao sa baryo ay maaga nang natutulog dahil madalas magkwento ang mga matatanda tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari kapag lumubog na ang araw. Ngunit hindi lahat ay natutulog. Isang grupo ng mga magkaibigan, sina Marco, Carlo, Liza, at Mia, ang nagpasya na maglakbay patungo sa kailaliman ng kagubatan. Pagod na sila sa mga kwento ng kanilang mga nakakatandang kamag-anak tungkol sa mga misteryosong nilalang na gumagala sa kagubatan at nais nilang patunayan na puro alamat lamang ang mga ito. Hawak ang mga flashlight at puno ng lakas ng loob, nagsimula silang maglakbay patungo sa pinakakaitim na bahagi ng gubat. Habang lumalalim sila sa gubat, unti-unting naging malamig ang hangin at mas malakas ang mga tunog ng gabi. Ang huni ng mga insekto, ang kaluskos ng mga dahon, at ang malalayong alulong ng mga wild na hayop. Ngunit sa gitna ng mga pamilyar na tunog, may kakaibang bagay na sumabay. Paminsan-minsan, ang hangin ay magpapabigat ng amoy ng usok ng sigarilyo. "Amoy niyo ba yun?" tanong ni Marco. Huminto sa kanyang mga hakbang. Amoy ni Carlo ang hangin at nagbuntong hininga. Parang, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang madilim na anino ang dumaan sa kanilang harapan, sobrang bilis para kanilang matukoy. Tumigil silang lahat, ang puso nila ay mabilis na tumibok. Si Liza, ang pinakamagalang at may takot sa kanila, ay bumulong. "Siya yun, ang kapre." "Huwag kang ngang mag-alala, hangin lang yan," sabi ni Carlo, bagamat may bahid ng takot sa boses. "Magpatuloy tayo." Nagpatuloy ang grupo, ngunit habang sila ay lumalalim pa sa kagubatan, ang daraanan nila ay nagiging mas magulo. Ang mga puno ng balete ay tila lumalaki. Ang mga ugat nito ay parang mga sinaunang ahas, at ang mga sanga ay bumabalot sa kalangitan, nagiging hadlang sa liwanag ng buwan. Bigla si Mia, na nasa hulihan ng grupo, ay sumigaw. Ang iba ay tumingin agad at nakita nilang napaatras siya. Ang mukha ay maputla at puno ng takot. "Anong nangyari, Mia?" sigaw ni Marco. Tinutok ni Mia ang nanginginig na kamay sa isang malaking balete. May tao, may malaking tao, na may usok ng sigarilyo. Ang lahat ay tumingin sa direksyon na tinuturo ni Mia. Ngunit wala silang makita, kundi ang matayog na puno at ang madilim na kagubatan. "Wala namang tao," sabi ni Liza. Nanginginig na, pero sinusubukang magpatahimik. "Siguro na pagkamalan mo lang." Ngunit si Mia ay matigas. "Hindi! Nakita ko siya! Isang lalaking malaki at may sigarilyo." Si Marco ay malungkot na nagbuntong hininga. "Kapre," mumunti niyang sabi. "Pero mga kwento lang yan, Mia. Wala talagang ganyan." Ngunit ang pakiramdam ng takot sa hangin ay naging mas matindi. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit bawat hakbang ay tila mas mabigat. Tila yata ang kagubatan mismo ay nagpapalakas ng takot sa kanilang mga katawan. At habang sila'y lumalakad, ang bawat tunog ay nagiging mas tahimik hanggang sa sila'y makarating sa isang clearing na puno ng anino. At saka, ang isang mabagsik na iyak ang narinig nila mula sa kalaliman ng kagubatan, isang iyak na parang boses ng babae, ngunit hindi normal, parang isang tinig na nasaktan. Si Liza, na naging malamig na ang balat sa takot, ay humawak kay Marco. "Siya na, ang white lady," bumulong siya. "Kinuha na tayo." Lahat ay tumingin, ang mga mata nila ay nagpapakita ng takot. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Carlo. Ngunit mahirap itago ang takot sa kanyang boses. "Wala namang ganoong nilalang." Ngunit ang boses ni Liza ay nanginginig. "Ang lola ko, laging ikinukwento ang tungkol sa kanya.
Siya ang multo na naglalakad sa Balete Drive sa Quezon City. By the way, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa Tales of Chill, ngayon na ang tamang panahon. Nagdadala kami ng mga nakakakilabot na kwento tulad nito bawat linggo. Huwag palampasin, i-click na ang subscribe button at maging bahagi ng aming lumalaking komunidad ng matatapang na tagapakinig. Isang babaeng nakaputi, humihingi ng saksi, at bigla na lang nawawala kapag hindi mo inaasahan. Bigla, ang hangin ay humigpit at ang iyak ay lumakas. Mas malapit na. Si Mia ay sumigaw, umatras sa mga kasama. Lapit na siya. Kailangan na natin umalis. Pero bago sila makapagbalik loob, isang nilalang ang lumabas mula sa mga anino, isang babae, nakasuot ng puting damit. Ang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok. Siya ay nakatayo sa gilid ng clearing, hindi kumikilos, nakatingin sa kanila. Ang grupo ay nagyayalong natigilan. Ang kanilang mga flashlight ay naglalabas ng mga mahihinang sinag. Si Liza, na ngayon ay nanginginig, ay bumulong. Siya nga, ang White Lady. Hindi gumalaw ang babae. Bahagya niyang ikinokondisyon ang ulo, parang pinag-aaralan sila. Bago nagsimula na maglakad patungo sa kanila. Hindi tumapak sa lupa ang mga paa ng babae. Siya ay dumadaloy sa hangin, parang isang multo. Takbo! Sigaw ni Marco. Ang grupo ay mabilis na tumakbo. Ngunit tila yata ang kagubatan ay nagsimulang maging hadlang sa kanilang daraanan. Hindi nila mahanap ang daan pabalik. Noong minsan na lamang nilang nasubukan tumakbo, mga puno at mga anino na lang ang nakaharap sa kanila. Maya-maya, isang nilalang ang biglang sumugod mula sa mga puno. Isang higanteng nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao, ang tikbalang. Tumama ito sa grupo, sinira si Marco. Tumakbo ang iba para tumulong, pero masyado itong malakas. Si Mia, na pinakamalapit kay Marco, ay natakot at nagtakbuhan. Kailangan natin makalabas. Bago sila nakabalik, isang malalim na ugong ang narinig nila at sa likuran nila may isang lalaki na lumabas. Ang katawan ay nakalaylay mula sa bewang. Manananggal na may pakpak na parang paniki. Isang nakakilabot na pakpak ng hangin ang naramdaman nila habang siya ay bumaba. Doon nila napagtanto na sila ay napapaligiran ng mga pinakamasasamang nilalang. Ngunit bigla, isang matinding liwanag ang sumik sa clearing at ang mga nilalang ay parang natigil, nagdalawang isip. Isang matandang babae, mahirap at tanging nakasuot ng mga magubat na damit, ang lumabas mula sa mga anino, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang mga nilalang ng gabi ay hindi makakapit sa inyo, sabi niya sa isang boses na malalim at puno ng kaalaman. Ngunit kailangan ninyong lisanin ang kagubatan. Marami na ang naging biktima nito. Huwag ninyo na pong palalapitin ang inyong mga sarili sa kasawian. Ang grupo ay mabilis na tumakbo palayo, hindi na lumilingon. Tumakbo sila ng ilang oras bago nila nahanap ang baryo muli. Ngunit habang sila'y ligtas na, ang alaala ng gabing iyon ay hindi nila malilimutan. Ang amoy ng sigarilyo ay nagtagal sa hangin ng ilang araw. At si Mia ay hindi na muling dumaan sa ilalim ng mga puno ng balete nang hindi naririnig ang mga sigaw ng White Lady. Totoo ang mga kwento. At kung minsan, tanging ang lakas ng loob ang makakapaglaban sa mga nilalang ng gabi. At dito nagtatapos ang isa na namang nakakakilabot na kwento mula sa Tales of Chill. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Lagi mong tatandaan, hindi mo alam kung sino o ano ang nagmamasid sa'yo sa dilim. Hanggang sa susunod na kabanata ng takot at kilabot, stay tuned dito lang sa Tales of Chill.